sama-sama nating pupurihin sa awit ang ating Panginoon. Ating itataas ang ating mga tinig, ating siyang itatanghal at aalalayan ng pinakamataas na papurit pagsamba. Amen? So let's sing praise to our Lord. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay pupurihin ka sa awit, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Let the people sing, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa huling pagkakataon, sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw. Yes, Jesus, ikaw ang aming itatanghal, Panginoon. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, Lord. Tunay nga na pupurihin ka namin sa awit, dadakilain ka namin sa umagang ito. Patuloy kaming nagpapalinis, nagpapakumbaba. Linisin mo ang aming mga puso sa aming pagsamba sa umagang ito. I-prepare mo sa pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Malayang-malaya na kami, Panginoon. Maranasan ang kapangyarihan mo at kalwalhatian mo sa umagang ito. Patuloy na samahan kami ng Santong Espiritong Banal. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy na nararanasan lagi namin ang dakila mong pag-ibig sa araw-araw sa buhay namin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, patuloy namin ipapahayag ang iyong banal na salita sa aming mga buhay, sa mga hindi pa nakakakilala. Kaya't salamat, samahan mo ang gawain namin ito, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa bawat isa na naririto. Maging ang magkahayag ng iyong banal na salita ang aming buting Pastor Peter Obiena. Samahan mo, ikaw ang magsasalita sa pamamagitan niya at itago mo sa iyong krus, Panginoon. Salamat, Panginoon. Balutan mo nga ng iyong makapangyarang dugo ang iyong gawain ito at patuloy kinakas out namin anumang gawa ng kaaway sa aming paligid, sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, Satan, ikaw Satan, wala ka ng kapangyarihan na gambalain ito sapagkat pag-aari na ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan at salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas, papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Ngayon pong umaga, malaya nating aawitan ng ating Panginoon. Malaya natin siyang papupurihan sapagkat siya ay karapat-dapat ng lahat ng papuri at pagsamba. Amen? At dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman, patuloy natin siyang awitan. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating nag-iisang Diyos sa buhay. Kung ang ulan umagos at halos malulog na, umihip ang hangin, pinilit na ako ay
Hallelujah. Nais ko pong ipabatid sa inyong lahat na nais ng ating Diyos na tayo ay magkaroon ng tunay na koneksyon sa Kanya sapagkat nais niyang matagpuan natin ang Kanyang pag-ibig na handog para sa ating lahat. Ano man po ang ating nararamdaman, nararanasan, nais ng Panginoon na atin siyang makatagpo. Alam niyo po ba pag iniyak niyo po yung mga dalahin at kabigatan na meron tayo, the Lord will save us. Kakatagpuin tayo ng ating Panginoon. He will surely save us at sasagipin niya tayo. Katulad ng isang pastol, ang pagpasa niya sa pagkawala ng kanyang tupa. Gayon din ang ating Panginoon. He will find us. He will search for us ng paulit-ulit. Kaya ngayon pong umaga, ipresenta natin ang ating sarili sa ating Panginoon. At atin siyang pasalamatan sapagkat sa Kanya matatagpuan ang dakilang pag-ibig. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, O God. Ang tinig mo ang aking hanap-hanap sa kabila ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ng alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y ikaw pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa aking di nagkukulang. Hallelujah, Panginoon. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili,
mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Hallelujah, Jesus. At susa ko'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah, inaalay namin ang puso. Purihin ka, Jesus. Hallelujah, Jesus. Narito po ang aming mga puso, Panginoon. Aming inihahandog sa iyo, O God. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagdakila. Maaari po bang minsan pa natin... Sino po dito ang masaya? Pumalakpak po ng malakas ang lahat ng masaya. Yan. Makibukas po tayo sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 128, talatang 1 hanggang 6. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem, ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan
ng Israel. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatang pong a happy man. Sino po dito ang masaya? Paano natin makikita na ang isang tao ay masaya? Ha? Sige nga po, paano mo makikita na isang tao ay masaya? Tumatawa? Smiling? Laughing? Madaldal? Yung talagang pag nakita mo, walang tigil ng daldal? Talkative? Jolly? Ayan. Silent? Tahimik? Ayan. So, how can we know that a person is happy? Ayan. But sometimes, hindi ito yung, yung basihan. This is not the basis that ang tao ay talagang makikitaan natin ng masaya. Tama? Sometimes I have seen a people that is so talkative, but deep inside, he is not happy. He is lonely. He is disturbed. Kaya nga, hindi sa lahat ng pagkakataon na makikita natin ng tao na madaldal, talkative, masaya yan. Like, the comedian, artists. The comedian artists, they are so very good in, yung pagpapatawa. They make people laugh. They make people happy. But these comedian artists, when we see their personal life, they are in deep lonely. Sa loob niyan ay merong lungkot. Tama po ba? So, in the Bible, I want you to share that what the Bible says and describe what a happy man is. So, this Psalms uses agricultural images for both the wife and the children. So the word bless is used 4 times. The word bless in the Bible is used 4 times. And the Hebrew word, there are 2 Hebrew words that used in the Old Testament. The word asher. In verse 1 and 2, so ang sabi po rito, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh. In verse 1 and 2 of Psalms 128, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na nais ay sumunod sa kanyang utos, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Asher. So when we say Asher, let's take a look in Genesis chapter 30, verse 12 to 13. Let's take a look in the Bible. Genesis chapter 30. What the Bible says, the word Asher. So in English translation, can we please verses 12 and 13. Later, Leah's servant Zilpah bore a second son for Jacob. Verse 13, she said, "How happy I am, because women will call me happy." So she named him Asher. So the word Asher means happy. O kaya nga kapag pinangalanan ninyo ang inyong anak ng Asher,
masaya yan. Di ba? The meaning of the name Asher is happy. So, next Hebrew word about happy is barak. In verse 4 and 5, in Psalms 128, verse 4 and 5, ang sinuman, kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tatanggap-tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Barak means blessed of the Lord. So the latter word is used by the Lord when He bless people. So ginagamit ito kapag pinagpala ng Diyos ang kanyang mga tao. Kaya nga, Barak, may kantang, there's a song by, sino ba yung kumanta nun? Toda, sacrifice of praise, yada. I forgot the name. So, no. It's not Alvin Slaughter. The one who sang, "For the Lord is my tower, and He gives me the power." Steve Cuban. So, the word barak, he sang this word, barak. I forgot that tune and the lyrics. So, barak means is when God bless His people. So, the former word is used to describe the good that comes when people do that which pleases the Lord. So, look at this. When people of God do what pleases the Lord, kapag ginagawa ng mga tao ng Diyos kung ano yung nakakalugod sa Diyos, then God bless His people. When we do what God is pleasing, was pleasing in His sight. Kapag ka nakita ng Diyos, when God sees what He please, then God bless His people. So, this Psalms deals with protection, work, family, God's blessing on Jerusalem, and it means the church. God bless the church. So, in verse 1, when we look at this, pag tinignan po natin sa verse 1, mapalad ang bawat tao. It refers to a person. In verse 1, it refers to every individual who feared the Lord. Sa bawat tao na kung saan merong banal na takot sa Diyos, they were blessed. Pinagpalang lubos. Kaya nga, kapag ka tinignan po natin ang tao, paano mo masasabing ang tao ay lubusang pinagpala? What is our basis? Some people look when they are blessed materially. Right? Pag pinagpala material, we are so blessed materially. We are so blessed physically. Pinagpala tayo physically. Makikita natin, sabihin natin, "Uy, how nice is your clothes. Ang ganda ng damit mo. Yeah? You are so blessed." And even we have a nice car. Magandang sasakyan. Yan yung mga basihan na kung saan ang isang tao ay blessed. Masaya. But there are people
even though they were blessed materially, they were not happy. They are not happy. Hindi mo masaya. Kahit maraming mga material na bagay. Kaya nga dito, it deals with God's protection. When people fear the Lord, God's protection is in them. Kaya nga kapag ang isang tao ay merong takot sa Diyos, dito po natin makikita na mapalad, bless ang isang tao. Ang naisin ay sumunod sa Diyos. When people desire to do what pleases Him, then we are being blessed by the Lord. Kaya nga, ito yung makikita natin. Kapag ang isang tao ay patuloy na sumusunod sa Diyos, there is God's protection in his life. Makikita niyo po yan kahit na saan kayo pumunta. This night, around 11:30, I'm driving my car going here in Manila. Pauwi ako. I came from the Interlac. Nagkaroon ako ng ceremony doon ng patay. So, when I am traveling near in Paso de Blas, there is a van. Merong van na nakahinto. Ang tulin ko, meron din sa harapan ko. There's also a car in front of me. Akala ko, tuloy-tuloy. Yung pala, merong nakahinto na sasakyan ng tulin ko. Biglang umalis yung isa. Yung pala, nakahinto yung nasa harapan niya. So ako din, nagulat ako talagang ang lakas ng preno ko. Kaya everything, in front of my car, lahat yun, lumipad lahat yun. Kasi yung preno ko talaga, ang bilis. That is the protection of God. Iningatan ako ng Panginoon kagabi. Kung hindi ako iningatan ng Diyos kagabi, talagang salpok ako dun. Nakahinto, walang driver, siguro natutulog. Nagpahinga siguro yung driver. The driver was sleeping. Tumabi lang dun sa pero nandun siya sa gitna yung sa side, bandang side na, yung paakyat na dun sa may Paso de Blas. So I thank God. Why? Because He protected me this night, last night, around 11 o'clock. So I'm driving my car, going home. Pauwi na sa bahay. So, protection. God will protect those who fear Him. God will protect those who have desire, merong pagnanasang sumunod sa Diyos. Tandaan po natin, in every aspect of our life, when we desire to please God, when we desire to obey Him, we are blessed. Amen? So sabihin nyo sa katabi nyo, you are blessed. Next is work. In verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. So, God bless the works of our hands. So, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng gawa ng ating mga kamay. Tandaan po natin yan. Everything we do, everything that our hands does, makikita niyo po yung pagpapala ng Diyos.
Amen? So whatever work you have, anuman yung ginagawa niyong trabaho, God will bless it. Next is family. In verse 3, 4, and 6, ang sino man kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Verse 3, sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo, sa may hapag ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. Verse 6, ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Okay, look at this. Family. Sabi po rito, in verse 3, sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. So today, we are celebrating Mother's Day. So today is the day of a special mother. Can we greet our mothers today? Happy Mother's Day. Yan. So sa lahat ng mga nanay ngayon, Happy Mother's Day po sa inyo. Yan. So, sa loob ng tahanan, inside the home, inside the house, so, there is a blessed wife, blessed mother. Merong talagang nanay na kung saan makikita natin na kapag ang isang tao ay merong takot sa Diyos, when we fear the Lord, sa loob ng tahanan ay merong isang pinagpalang asawa. Amen? I would like to share with you this in Proverbs chapter 30, the kind of woman inside the house. Proverbs, okay? Sa loob ng tahanan ay meron pong isang talagang dakila, talagang kakaibang nanay, na talagang ito po ay at 31 pala. Proverbs 31, verse 10, beginning verse 10. Basahin po natin. Yan. Babasahin ko po siya sa Tagalog, then pakita na lang natin sa English dito. Okay? Sabi po rito, the Bible tells in Proverbs 31 verse 10, beginning verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So tingnan po ninyo yung mga mothers ngayon. Mahirap daw makahanap ng mamahaling asawa. Tignan ninyo, katulad niya ay alahas na mamahalin. Kaya nga, minamahal. Yan. We love them. Yan. Okay? Verse 11, lubos ang tiwala ng kanyang asawa. At saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. The wife, the mother serve the family while she is still alive. Is it right? Yung mga nanay talagang nagsisilbi. Pag uwi sa bahay, kasirola. Sabay-sabay na yan, kasirola, kaldero, lahat ng mga sa lababo, pati na yung batya. May washing machine naman yung iba. So, doon sila nakaharap. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, umahabi ng kanyang telang lino at lana.
Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Tama po ba ang nanay, kakainin na lang niya, iuwi pa niya sa bahay? Di ba? Asawa ko ganon. Pag may mga kainan sila, imbis na kainin niya yan, my wife will bring it in our home. Iuwi niya sa mga inakay niya. Tuwan-tuwa naman yung mga inakay. Pero makita mo, hindi siya kumain sa labas. Hindi niya kinain. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayunmay naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. So, tingnan po ninyo, para sa mga nanay ha, to all mothers, hindi mo kailangan maging losyang, hindi mo kailangan na magmukha kang matanda, thunders. Sabi rito sa Bible, verse 17, gayon may inaiingatan ang kamay. So, ibig sabihin, hindi kailangan maging magaspang yan. Di ba? Naingatan ang katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin. Biro mo, para gawin mo lahat ng tungkulin mo sa bahay, magmumukha ka ng Sino bang gusto nyong kamukha? You will look like a monster. Monster in the house. Di ba? Hindi ka na mukhang reyna. Dapat you look like a queen. Di ba? Pagka lalabas ka dun sa you look like the queen of the house. Not like a monster. Talaga, maganda ang kamay. Inaalagaan, naiingatan. Amen po ba? Hindi lang puro kayo gawa sa loob ng bahay. Then napapabayaan ninyo yung mga sarili nyo. Amen po ba? Di ba? Dapat paminsan-minsan pa-makeup din. Paayos din ng mga muka. Huwag lang puro anak natin, inasikaso natin. Di ba? Magbigay din tayo ng time. Sabi ng Bible, nakasulat, sa Kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Tignan nyo kung gaano katsaga ang nanay. Di ba? Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. So tignan ninyo yung karakter. The character of a mother. The character of a wife. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw pagkat ang sambayan niya'y may makapal na kasuotan. The mother, the wife is preparing everything. Para kung dumating man yung panahon, kung ano man yung Kaya pag nakakita kayo ng nanay, pag lumabas lahat ng mga kailangan ng anak, dala-dala. That is special yan. Dapat pinararangalan yan. Nakakita na ba kayo ng ganung nanay? Misis ko, pagkasama ang mga anak ko, kaming lahat, ay lahat ng mga Sabi ko, Mami, ano pa yan? Ang dami mong bit-bit. Bit-bit niya yung 2 bag na Kaya yung mga anak namin, all of my children, Mami, water. Mami, gutom na ako. Ay, my wife, parang si Fernando po. Ang bilis bumunot. Why? It is in the Bible. The perfect mother. The perfect wife. Diba? Sinasabi ng Bible,
Gumagawa siya ng makapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Tingnan nyo, marangal, kapitapitagan yung kanyang itsura, ugali, lahat. Presentable. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Talagang makikita mo na lahat ng kanyang turo, tapat siya. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Nakakita na po ba kayo ng nanay na bawat oras tatanungin niya, asan ka na? Anong ginagawa niyo? Have you seen like that? Where are you? What are you doing? Maya-maya, chat, araw-araw. Kumain ka na ba? Kumain na ba kayo? Kinain mo na yung niluto ko? Have you seen like that? It is in the Bible. Verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. So pinupuri ng kanyang asawa. Brother Jimmy, okay ba si Sister ano? Okay. Brother Philip, okay ba si Sister Ethel? Okay. Sister Mitz, okay ba si Brother Teng? Ay, bali pala. Baligtad. Brother Teng, okay ba si, Sister Mitz? Di ba? Nagtatrabaho. The perfect mother. Brother Don, okay ba Sister Monet? Brother Boy. Tingnan po ninyo, bakit ko kayo tinatanong? Ito po yung nakasulat sa Biblia. This is the special day for mother. Ngayon, it is Mother's Day. So we need to appreciate kung ano man yung ginagawa nila. Okay? We need to appreciate them. Kaya nga, tingnan po ninyo, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. When the woman in the house fear the Lord, that is a blessed mother, a blessed wife in the house. Dapat parangalan, sabi ng Bible. So, dapat i-treat na yan. Pakainin na yan mamaya. Ayan. So, shall we give a clap offering of praise para sa mga mother natin? In verse 31, yan po ang sabi eh. Verse 31, reward her for her work. Let her action results in public praise. Kaya dapat pinararangalan ng mga nanay. Tama po ba? That is the Bible says. Let us praise them. Papurihan natin sila. Parangalan natin sila. Pasalamatan natin sila on yung kanilang mga ginawa sa atin. Mahirap humanap ng nanay. Mahirap humanap ng asawa. Ano yan? Kumbaga sinabi sa verse 1, mamahaling alahas ang katulad niya.
Kaya dapat iniingatan. Diba? We protect, we care, we love our mother. So, it was the Bible tells that when there is fear, kapag ka merong takot sa loob ng pamilya, even the siblings, yung mga anak, in verse 3, at bagong tanim ng ulibo sa may hapag ang anak niya. So tingnan ninyo, when somebody fear the Lord, sa buong pamilya, ang tatay ay may banal na takot sa Diyos, yung kanyang anak din ay talagang pinagpala. Kaya nga mapalad yung mga tatay na talagang pag ang Diyos po ay nagpala. Pero sinasabi naman ng Bible, the Bible tells us in Psalms chapter 34 verse 37 I think, verse 7, na sinasabi doon, wala pa akong nakitang tapat. 34 verse 7. Okay. O, hanapin natin yung ano. Wala pa akong tapat na lingkod ng Diyos na yung kanyang mga anak ay pinabayaan. So, ibig sabihin, bless ang isang tao na yung kanyang mga anak hindi pa babayaan ng Diyos. Okay? So, yung family ay pagpapalain ng ating Panginoon at talagang makikita natin yung pagpapala sa loob ng tahanan kapag merong taong may banal na takot sa Kanya. Yan po ang masayang tao. It's not material things. Amen? Yung taong may takot sa Diyos, hindi mo basihan ng masaya kapag ka maraming pera. Maraming pera, maraming pagkain, maganda damit, maganda bahay, tapos may magandang sasakyan. So it's not that. So the happy family is the one who fear God. And next, God's blessing on Jerusalem. Even in the church, when God's people inside the church fear God, makikita po natin, pinagpala po yan. Right? So, in the Bible, in verse 5, it refers to Jerusalem. Yung verse 5, pag-unlad ng Jerusalem, it refers to the church na kung saan the goodness of the church. Kapag ka merong banal na takot sa loob ng simbahan o iglesia ng Diyos, God will bless it. Let's take a look in Acts chapter 2, verse 42 to 47, how God blessed the early church. So paano pinagpala ng Diyos ang unang iglesia? In Acts chapter 2, verse 42 to 47. So, the Bible tells us, Acts chapter 2, verse 42 to 47. Nanatili sila sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So they stay to the doctrine of the apostle and they pray together. So dahil sa maraming himala at kababalagan na gagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng tao yung, ano yon? Yung fear. So, balik mo doon. Sa verse 43, a sense of fear came because of what God is doing. That fear is not fear na kung saan takot na takot sila dun sa mga mangyayaring masama. But they give reverence. They give highest reverence to God. So nagkaroon sila ng mataas na paggalang sa Diyos. Kaya nga dito, a sense of fear came over everyone.
it means they were blessed. The church were blessed. Dahil sa maraming himala at kababalagang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. 44, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. They were blessed. Walang mahirap. Lahat ay pinagpapala. Yung mga mayaman, binebenta yung ari-arian at binibigyan yung mga mahihirap. Verse 45, ipinagbibili nila, 45. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa pangailangan. Verse 46, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. The fear came to them. They give reverence to God. Then God blessed them. They were happy. All of them. Walang mahirap. God blessed the church. When people inside the church fear the Lord. Amen? Kaya nga mapapansin ninyo, bakit minsan hindi pinagpapala ang simbahan? Because they do not fear God. Fear means we give reverence to Him. So if we want to be blessed by the Lord, we need to fear. Like what the psalmist says doon sa sinasabi doon. So the psalmist proclaimed that a truly happy person fears the Lord. Not merely with his speech, but in the way he lives. Hindi lang sa pagsasalita, kundi yung pamumuhay. How we live. Paano tayo nabubuhay. So, if you want to be happy, fear God. Bigyan natin ng paggalang ang Diyos. Okay, to fear Him means to reverence Him and to seek to please Him by obeying His word. So, tingnan po ninyo, para tayo'y magkaroon ng banal na takot, to fear Him is to seek Him, to give Him reverence. So, how do we revere God? Paano natin siya binibigyan ng galang? The way we live. We are Christian. If you believe God, we need to revere God. Igalang po natin ang Diyos. Igalang natin ang Kanyang salita. Pag sinabi ng Diyos, when God says, do it. We hear God's word, then we do not listen, we do not obey, we do not revere God. Hindi natin na igagalang ang Diyos. But when we listen to His word, we revere Him. Then we are blessed. Like what the Bible says in Matthew chapter 7 verse 24. A person or a family or the one who listen and does the word of God, he is a strong man and he is a happy man. Right? Tingnan po ninyo. In English, sa Tagalog, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. We revere God, we obey His word, then God will protect us. Amen? In spite of many problems, in spite na maraming mga pagsubok, God will protect us. In the midst of trials, in the midst of testing,
sa gitna ng pagsubok, makikita niyo po yung proteksyon ng Diyos. Hindi ho tayo matitibag. Unshakable. Because we are standing in the solid rock. And that is our Lord Jesus Christ. So when we revere God, so to revere Him is to obey His word. Mga kapatid, sumunod po tayo. Pagka sumunod tayo, magiging masaya tayo. Okay? So, this Psalms is addressed especially to the man of the house. Yan. Lahat po ng kalalakihan, taas ang kamay. Lahat ng tatay. Yan. So, in verse 3, it addressed to the man of the house. We can see a happy man. In verse 3, tingnan po natin. Psalms 128 verse 3. In English, lagay natin sa English. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na ulibo. Sa may hapag, ang anak niya. So when the father or when the man of the house fear God, meron siyang isang asawa na talagang nangangalaga ng kanyang buong pamilya. At meron ding mga anak na parang ulibo. Pag sinabi kasing ulibo yan, na talagang, blessed yan. Pinagpala po yung mga anak. Amen po ba? Kapag may fear, when the man of the house feared the Lord, the whole house was blessed. Is being blessed by the Lord. So this is why men of the house fear God. Matakot po tayo sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng kahit anumang masama. Because it tells this, we see a happy man and woman as they go through several stages in life. So, magiging successful. Magiging matagumpay. Okay, 2R for a happy person. 2 R para sa isang masayang tao. Okay? Tingnan natin. 2R for a happy person. Roman number 1 is the requirement. The requirement. There is a requirement for you and me to be happy. Requirements. So those who follow the Lord, we need to follow God's decree. Kailangan po nating sundin. Sa verse 1, ang sabi doon, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na nais ay sumunod sa kanyang utos. So the requirements is to obey. We need to obey God. Sumunod po tayo if you want to be happy. Gusto mong maging masaya. Hindi natin makukuha yung saya sa labas. It is inside God's household. We need to obey God. Sumunod po tayo sa Kanya. Kaya, yan po yung requirements. So, next R is reward. If someone or every person, every individual, lahat ng mga individual ay marunong sumunod sa Diyos, then ito po yung reward. Tandaan po natin palagi ito. The reward is, ano yon? Letter A. Yung mga magulang, pinagpala po yan. The parents, pinagpala yan. When people fear the Lord, lalo na po yung mga magulang ay, when they fear God, yung magulang pinagpala. Tingnan po ninyo, prosperity and longevity.
mahabang buhay. Mahabang buhay yan. So pinagpala ang mga anak, ang mga magulang. Yesterday, I have talked to one of my father's cousin. I thought she was 70 years old only. But when she told me, she is already 84 years old. She looks like young. Talagang napakabatang tignan. Then, alam niyo po ba, nakita na niya yung kanyang apo sa tuhod. 88 years old, may apo na siya sa tuhod. Nakita pa niya apo niya sa tuhod. Di ba? So, how blessed she is. 80 plus years old, then she looks like young. Sabi ko, how beautiful you are. Sabi ko, auntie, you're so beautiful. Sabi ko, ang ganda mo. Tapos nung makita ko, may apo na pala siya sa tuhod. So, this was the Bible tells us in verse 6 of chapter 128 of Psalms. Sabi niya rito, ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin. Nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. So tingnan ninyo, yung mga apo, magkakaroon tayo ng pagpapala doon sa mga lahi natin. Amen po ba? So, we will enjoy the fruits of their labor. Lahat ng mga pagpapalain ng Diyos yung mga magulang. Pati yung mga apu-apuhan, hanggang sa kaapu-apuhan. Ito yung makikita natin niya, mahabang buhay. Pati yung mga anak, talagang pinagpalang lubos. Yan yung reward. Sa loob ng bahay, makikita natin how blessed we are. Kaya kapag merong fear of the Lord, merong pagsunod sa Diyos, makikita natin, a family that follows the Lord is a strong family. Amen? A family that obeys the Lord is a strong family. Matibay yan. A blessed family. Okay? So, when we follow, when we obey, when we fear God, then we will have a family, a blessed family, a happy family. Okay? So, it is often the third generation that abandons the faith. So sometimes, first, second generation, then the third generation abandon the faith. So ito yung minsan nagiging problema. Yung tatay, yung nanay, sumunod sa Diyos. Yung anak, sumunod sa Diyos. Pero yung susunod na mga kaapu-apuhan, they do not obey God. They do not fear God. Yan ang nagiging problema. Like in Judges chapter 2. So we must pray much more for our children and grandchildren that the Lord will keep His good hands of blessing on their lives for His glory. So while we are still alive, let us continue to pray for the Lord. That they will also continue. Sila rin po ay magpatuloy. Tandaan po natin, if we stop praying for them, then God's protection will not be in them. So let us continue to pray. Na kung saan yung mga susunod na salin lahi ay talagang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Okay? So, to close this, gusto ko pong makita po natin kung gaano ang desire ng bawat isa na gusto natin na maging masaya. Amen? Gusto po ba natin maging happy? Hello? Gusto po ba natin maging masaya? Sundin po ninyo ito pong sinabi ng Bible ni Christ, ha? Sa Matthew chapter 5, the Beatitude. Okay? So let us continue to obey this. And let us put in our mind, Matthew chapter 5, beginning verse 3. Beginning verse 3 to verse 12. So, habang nabubuhay po tayo, tingnan po ninyo, Matthew chapter 5.
Pakita natin. In the New Testament, it tells us how blessed, mapalad ang tao, walang inaasahan kundi ang Diyos. So happy, masaya, mapalad, na talagang ang Diyos lang ang inaasahan natin. Amen po ba? Magtiwala po kayo. Sinasabi ng Bible, the Bible tells us, Jesus tells us that how blessed is a man, na talagang wala siyang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. When somebody desire to obey God, other than many other belief, only God. That is in the Bible. Tandaan po ninyo, paniwalaan yan, you are blessed. So mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. When you feel discomfort, when you feel lonely, when you feel discouraged, God will comfort us. Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba, those who are humble, those who are meek. Kaya huwag tayong magyayabang. Okay? Kung gusto mong maging mapalad, kung gusto mong maging masaya. Lahat ng mga hambog, tandaan po ninyo, hindi po masaya yan. Kawawa yan, malungkot yan. Sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Okay? Verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Those who hunger for righteousness, yung mga naghahanap ng matuwid na pamumuhay, hindi yung masamang pamumuhay. Tandaan po ninyo, pag sinunod natin ang matuwid, the righteous living, sinunod natin yan, we are blessed, we are a happy person. Okay, verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Kind. Pag tayo po ay mabuti, gracious, merciful, kahabagan din tayo ng Diyos. Pag wala kang habag, wala kang puso. Sabi nga nila, pag wala kang puso, sabihin, wala rin puso ang Diyos sa atin. Kasi wala tayong habag eh. Okay? Verse 8, mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pure heart, malinis yung puso. Tandaan po natin, wag po nating i-contaminate ang ating puso, na kung saan kung gusto mong maging masaya, wag ninyong lagyan ng mga resentment, galit, sama ng loob, at talagang malulungkot ka dyan. Amen? Kaya dapat malinis. We need to be pure if you want to be happy, if you want to be blessed. Maging malinis, araw-araw. We need to be pure. Verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Peacemaker. Do not be a troublemaker. Tandaan po natin, when we become a troublemaker, then the start of being unhappy. Pag marami ka ng kaaway, sabihin ko sa inyo, pag laging ikaw ang pinagmumulan ng away, wala kang masayang buhay. Malungkot. So, rather to be a troublemaker, we need to become a peacemaker. Okay? So mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So yung mga tunay na anak ng Diyos, those who are true children of Christ, children of God, yun po yung mga peacemaker. We should be a peacemaker. Amen? Not a troublemaker. Verse 10, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Okay. If we obey God, then inuusig ka. Oh, born again, born again. Praise the Lord ka pa dyan. Wala yan, hindi totoo yan. Buhay mo naman, wala naman. Born again. Yan. Mga kapatid, kapag ikaw ay inuusig dahil sa pagsunod mo sa Diyos, mapalad ka. You are happy. Huwag mong isipin yung sinasabi ng iba. Magpatuloy ka sa pagsunod sa Diyos. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mas lalo kang magiging masaya. Amen?
Pati yung budhi, minsan, uusigin ka ng budhi mo. Tingnan mo, mula nung nag-born again ka, tingnan mo, wala kang pera. Natatandaan ko yung sinabi sa akin ng mga kabataan noon. Pastor, bakit mula nung naglingkod kami, wala kaming pera? Nung hindi kami naglilingkod, dami namin pera. Tama po ba? Meron isa po rito na nagsabi sa akin yan noon eh. At alam ko, alam niya yon, narinig niya yon eh. Yan. This is true. They told me, Pastor, why is it when we became born again, we have no money? But when we are not born again, we have a lot of money. Yan. Totoo naman, uusigin ka nun. Kaya nga yan, mapalad ka. Kapag inuusig ka ng konsensya mo na, parang sasabihin sa'yo, ganito, tingnan mo, mula nung nag-born again ka, wala ka na. Kawawa ka. Huwag mong pakinggan yun. Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Continue to obey God. Next, verse 11, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Mga kapatid, when people tell a lie, do not fear, sapagkat mapalad po tayo. Do not give up. Kapag sinasabihan ka ng mga kasinungalingan, patuloy kang magpatuloy sa Diyos. Amen? And verse 12, magsaya kayo. Rejoice and be extremely glad because your reward in heaven is great. That's how they persecuted the prophets who came before you. Why we are so blessed? Because here on earth, we are being blessed by God through His blessing. So a lot of blessing God gave in us. So here in this word, we are blessed. When we will go to heaven, we are being rewarded by God. So, meron tayong reward. Dito, blessing. Sa langit, reward. Kaya nga, mapalad po tayo. Bakit? We have a long life. Meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong kapatawaran. Forgiveness of sin. Tayo po ay pinatawad na sa mga kasalanan natin. And we have a satisfied life. Masasatisfy po tayo. Kaya, mapalad po tayo. Kahit na dito minsan sa lupa, nahihirapan tayo, we are suffering. We are experiencing suffering here on earth. But praise the Lord, we are blessed. Amen? John 10:10, what the Bible tells us, sabi ng Panginoon sa John 10:10, so, I came to give you, John chapter 10 verse 10. I have come that they may have life and have it abundantly. So tandaan po natin, we are extremely blessed by God. Physically, mentally, emotionally, and even materially. And most especially, spiritually. We are being blessed by God. So how happy we are. Napakasaya po natin. Amen po ba? So do not forget it. Let's have Jesus in our heart. Because Jesus said in His Word, conclusion, Jesus said in His Word, apart from me, you can do nothing. Kahit gaano man ang gawin natin, bakit Matthew 15:5 yan? Palitan mo, John chapter 15, verse 5. So, mali. Okay, gaano man kahirap ang buhay, pero kapag tayo po ay na kay Kristo, we can do everything. Pero kapag ikaw naman ay nagsumikap sa mga bagay dito sa lupa, lahat ng bagay pinilit mong maabot. You want to reach the stars in the sky. Gusto mong maabot yan. At naabot mo. Apart from Him, we can do nothing.
hindi mo kayang maging masaya. So, the word Jesus yung acronym na yan, pwede po bang pakisulat ninyo? The word Jesus, J-E-S-U-S. Jesus, J, is enough, E, letter S to sustain, letter U, and uphold, letter S, our soul. Jesus is enough to sustain and uphold our soul. So if you want to be happy, if you want to be blessed, put Jesus in our heart. So apart from Him, we can do nothing. Kahit anong pilit mo maging masaya sa buhay mo, you will not be satisfied because only Jesus can satisfy our soul. Nagawa niyo na? Asan na? Pakita niyo para makita nila. Parang ang bagal ng ano natin Okay? So medyo hiwalay niyo yung letter na J-E-S-U-S. Okay? Yeah. So Jesus is enough to sustain and uphold our soul. Jesus. Only Jesus. Si Jesus lamang po ang kailangan natin. You want to be happy? Obey Jesus. Put Jesus in our heart.